yes, nayanig ng bonggang-bongga ang Administrasyong Bangag. At I hope lahat po ng may mga groups, magkakaibigan na malapit sa Senado, sana ipakita natin ang suporta natin sa ating pinakamatapang na agent, Jonathan Morales. Yes, happy Mother's Day sa lahat. Actually, kanina nag-post ako dyan ang aking, madaling umaga dito is 4:21 a.m. Ang aking handa is, tinapang bangus. Okay. So, after natin na mag-vlog kahapon, together with Agent Morales, ang dami po talaga nagtatawag sa akin. Yung iba naiyak, nagalit, grabe, napakawalang hiya ni Lisa, ni Marcos Jr. Nakitang-kita nyo sa CCTV na kung saan captured yung conversation. Actually, sabi ni Agent Morales, marami yun, mahaba yun. Pero yun yung parang masustansya dun sa CCTV na yun. Kumbaga pinaka-relevant kasi nga na-capture yung conversation. Actually, yung aming mediator, tinatanong ko kung ano ba yung nakikita niya dun sa screen ng cellphone. Di ba nakaganon yan, nakatutok sa CCTV. Nakikita daw talaga, na-capture daw talaga sa CCTV yung kausap. Okay na ganyan. Tapos yung pinaka-dulo daw ng video, ay sumenyas pa daw yung kausap na, di ba, yung sinabi, si Lam, di ba, si Kumar at saka si Lam, yes, gumanon pa daw, parang, nagsenyas na, yes, kitang-kita daw yun sa CCTV. Yun nga lang, hindi, I think, in-advisean nung lawyer ni Morales, okay, siya na i-blur, okay, for, illegal implication, di ba? Pero doon sa mga sa may mga nag-concern na baka mapahamak or what, I think matalino naman si Morales para hindi mag-consult sa kanyang lawyer. But thank you doon sa mga nag-aalala. So napakita na natin kung kaano ka-Digimon, walang hiya itong gobyernong ito. At naaalarma na sila. Lagi naman sila naaalarma. So ang kanilang, sabi ni Trollbuster Data Privacy Law, that's true, pero tinakpan naman, kinover naman niya yon. So, ang nakikita lang yung ulo niyang kalbo. Sorry sir, kalbo naman po talaga kayo. Pati si Bato kalbo, si Jonathan Morales. So, ngayon, attendance check, okay, attendance check. So, ngayon, nakakaiyak talagang na hindi ko mapigil yung galit at iyak ko kahapon dahil, again, sunog. Sunog na naman si Marcos Jr. na sinasabi niyang jukebox, parang jukebox etong si Morales, where in fact sila yung naghuhulog sa jukebox. Okay? Sa mga jutang ginemes na jukebox o Jejemon jukebox. So kitang-kita ang ebidensya na may forces na umutos na si Liza at si Kumar based dun sa statement. Kaya kung magaling itong Senate, Committee on Public Order ni Senator Bato, and I believe na panood niya na yan. Kasi sinend ko na yan sa kanyang, nakita niyo naman, sinend ko na after natin mag-vlog, sinend ko yung link, yung video mismo ng vlog natin sa kanyang mga common friends. And I hope si Agent Morales ay isend na rin niya sa Senado. At least nakita nyo na. At yun ay protection niya na oras na may gumalaw sa kanya, na may maglason sa kanya dahil narinig nyo diba sa CCTV na, naku pare, diba? Ano yan? I think, hindi, wala pala sa akin. Nandoon pala sa video natin sa live. Sabi ko, papakita ako sana. Kaso wala. Pero napanood nyo naman yun, diba? Okay, dito pala, tsaka sa Facebook. I think nandito pala. Ay, nilaya mo na. Facebook. Napanood nyo na yun, di ba, lahat? So, hindi pa nakakapanood, balikan nyo na lang po yung video ko. Okay, yung video natin kahapon, nandoon naman lahat yon. So, doon nabanggit na iba na raw ang pagugurgur ng tao ngayon, pwedeng maaksidente o sagasaan, di ba? Or, mamamatay na lang sa puso, or, bakit siya mamamatay sa puso? Malalason. Kaya,
magtataka tayo kung sino-sino yung mga namatay sa puso na healthy, katulad ni yung Solweta, di ba? Yung sangkot doon, na, yung isa sa mga nasangkot o nasama ang kanyang pangalan doon kay Percy Lapid. So may pattern. Si Hubert Guevara na healthy, di ba? Na bigla na lang hinatake sa puso. Si Rowena Burden na nakipaglaban dito kay Mumu Gwen dahil sa kanyang mga katsok-tsakan Chinese Chuba Chuchu. Bigla na lang doktor yun, bigla na lang namatay na ganun-ganun na lang na inatake sa puso. Kaya napakalungkot sa Pilipinas kasi pag sa Amerika, alam nyo dito sa Amerika, sabi ko sa inyo, ang hilig-hilig ko manood ng mga forensic investigation, yung mga series, like, yung mga ganyang klaseng nilason ka for 40 years, 30 years, even mga cold case talagang nasusolve yun eh. Let's say for example, 30 years ago, wala pa yung technology na yon, di ba? Tapos biglang may bagong technology to study, di ba, yung abo ng isang namatay. Kasi 'di ba, meron ako napanood dati na 30 years something na siya namatay. So dahil nagkaroon ng bagong technology dito sa Amerika, nakalimutan ko na yung pangalan ng yung pag-check ng abo o ng abo ng tao, 'di ba? Tapos na-check talaga na yung kaniyang abo ay nalason, 'di ba? Tapos ay abo ay nilason siya. Actually, ang istoryang 'yon is about insurance. So babae yung I think babae, matanda na. So, nilason siya ng kanyang mga anak. Imagine mo, sariling anak. So, nilason siya ng kanyang mga anak, tapos dahil nag-claim sa insurance. Diba? Nag-claim sa insurance ng bongga-bongga. Tapos after 30 years, nalaman na, based dun sa forensic investigation, talagang ganun. Kaya sa Amerika, wala kang lusot. Okay? So, nang lason ka ng bonggang-bongga, so fraud yan, insurance fraud yan. Actually, mayroon na akong na-offer ako ng insurance, kaya lang $1,800 a month, okay? Isi-share ko lang ng bonggang-bongga. It's a retirement insurance, bago tayo tumutok dito. So, ang sabi niya sa akin, mayroon daw kumuha ng insurance sa kanya, tapos nakahulog lang yata ng I think, mga pang-5 beses na hulog. Alright? Tapos namatay yung tatay. So, ang nag-claim, anak. So, dahil fresh ng bongga-bongga, tinitignan nila yung angulo kung may fraud. May fraud, ganon. Sabi, hindi mo bibigay talaga insurance ng ganon. So, ang sabi sa akin, itong insurance sa, broker na ito, sabi niya talagang chinek nila ng bonggang-bongga, lahat, forensic, Tapos, i-rule out na talagang aksidente. So, nag-claim daw ng $5 million yung anak. So, yun yung mga ganon. Alright? So, again, sa atin kasi we talk about yung lason-lason, di ba? Dahil binanggit nga doon ni, nung kausap dun sa phone, na pare, di ba? Ngayon, ang pag-tsugi ngayon is hindi na lang yung babarilin ka, kundi pwedeng malason ka. Kaya nga, si Agent Morales, wag po kayong kumain o ng kahit ano sa Senado. Magdala kayo ng sarili yung tubig, magdala kayo ng sarili yung pagkain, saging yung mga heavy, mag-breakfast kayo or ng heavy breakfast bago kayo bukas pumunta sa Senate hearing. Kasi kung kaya ni Lisa, di ba, utusan si Kumar na maghanap nitong mga taong malapit kay Morales, kasi I believe yung mga taong nag-usap dun sa CCTV ay mga kasamahan niya dati sa trabaho. So, ang mga kriminal, ang mga digimonyo, maghahanap yan ng malapit sa'yo. Okay? Na malapit sa'yo na pagtitiwalaan mo. Ang iba nga dyan, sinisidus ka pa, di ba? Inaakit ka pa, di ba? Mag-ahire ng mga gwapong-gwapong mga brusko. Yung pala, may dalang lason or something, gugurgurin ka or yung mga ganyan. So, para kay Agent Morales, mag-ingat po kayo, sir. Kasi, iba to. Okay? Iba itong inyong, iba itong, kasama ako dito dahil ako ang pasimuno nito kung bakit po kayo nadamay. So, ang laban ninyo, I think, inadya ka rin ng Diyos. Imagine nyo, nananahimik na kayo, tapos biglang may nag-send sa akin ng
papel na yon, ng dokumento, dahil sa kagustuhan ng mga tao ma-expose si Marcos Jr. na isang bangag na bangag, so kaya kayo dyan. So ngayon, actually sunog na sunog si Jinggoy, itong gobyernong bangag na ito, na sinasabi nila ni si Morales ay gumawa-gawa lang ng kwento, ng damay pa. Diba sabi ni Marcos Jr., ng damay pa daw ng kung sino mga pangalan. Ganun talaga pag sinungaling at bangag, i-defend nila yung pagiging evil nila to the highest level. Okay? Sabi ni Palanga, si Batong naman, baka lasunin nila, sabi ni Michiko Andawit. Mag-ingat ka rin, Senator Batong. Possible yun. Possible. Anything is possible. Pero yes, kailangan natin, makinig ka lang, Mr. Morales, Agent Morales, wag kang magkumain doon. Hindi natin sa pinagbibintangan yung kitchen ng Senado, but it's better, di ba? It's better na mag-ingat kayo dahil kung kaya nga ni Lisa, ni Marcos Jr., alam nila yan. Si Marcos Jr. at Lisa magkarugtong ang bituka ng mga yan sa kasamaan. So kung kaya nilang mag-utos ng manggurgur o mag-bribe, kaya din nilang, baka tutukan yung cook or chef, or, tutukan ka pag hindi mo ginawa yan, tatanggalin ka sa trabaho, or yung mga pamilya mo, dudukutin namin. Pwedeng ganun. I'm not saying na ginagawa yan dyan sa Senado, pero pwede yon yung mga chef. Kasi syempre, kung ikaw ay matinong chef, matinong cook, nagtatrabaho ka lang, may pamilya ka, may mga anak ka na maliliit, tututukan ka kunyari, si Lisa ang tututok sa'yo, kunyari, lagyan mo ng cyclone chu-chu-chu-chu yan. Diba? Sabi mo ng pangpalipong. Pag hindi mo sinunod yung gusto, dudukutin namin ng pamilya mo, ipapategi kita. So dahil sa survival, gagawin ng cook or chef. Kasi kailangan niyang iligtas ang sarili niya. So alam niyo na yung posibleng mangyari. Kasi evil nga itong gobyernong ito. Sobrang evil, nakita niyo naman. Tapos ngayon sabi na jukebox. Ano jukebox na ngayon, ha? Sino ngayon ang naghuhulog ng jukebox? Kitang-kita nyo na kung gusto ni Morales magkapera, sumunod na siya doon. Tapos ang mga sabi ng mga nagme-message sa akin na ang Malacanang press corps daw ay sinasabi yun daw what ay scripted. Putang ina. Ang mga utak nyo, nasunog na ng pulburon dahil daw gumalaw ang camera. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng motion detector na sinasabi. I-google nyo yan yung mga utak nyo bugo. I-google nyo yung salitang motion detector. O palibasa, wala kayong CCTV sa inyong, alos lahat ngayon sa bawat dulo-dulo ng Pilipinas, yung mga CCTV na. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng motion detector. Just to what? Para magpakalat lang ng kasinungalingan na yun ay gawa. Ano yun? AI na naman? Deepfake na naman? Yan ang utak ng mga bangag katulad ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpauso niyan. Sila ang unang nagpauso ng salitang yan, deepfake na yan. Diba? Pero ang totoo, sila ang deepfake to the lowest level. Imagine from nung inilabas ko ang ebidensya, ang sinasabi AI. Tapos nung nasa Senado na may nagtestimonya na yes, ako pumirma dyan, na wala na yung AI. Pero ngayon, lumabas si Marcos Jr. kasi kailangan niya i-depensa ang kanyang pagiging bangag. Ayun ngayon, akala nila panalo na sila dahil inilabas nila yung mga old cases ni Morales in related sa kanyang trabaho bilang agent, di ba? Bilang PDEA agent. Diba? Akala nila tuwang-tuwa na sila, nabonggang-bunga, sunog na si Morales, walang credibility. Nung nakita nyo yung nakita ninyo yung CCTV. Deepfake pa rin? Mga bangag talaga kayo, no? Anyway, mga kababayan, kaya nga nananawagan ako sa mga palangga ko, we have to protect and support Agent Morales. Thank you po sa mga nagpaabot sa kanya ng financial support. Thank you so much. Nagpapasalamat si Agent Morales sa inyo at kahit ako din po nagpapasalamat sa inyo. Grabe ang suporta ninyo. Kaya maliit man o malaki, nagpapasalamat. Dahil hindi makagalaw yung tao. Dahil hindi binigyan ng gobyerno ng protection. By the way, sa lahat po na gusto magpaabot sa kanya, yan po yung, not that one. Yeah.
Okay ah. Ayan pala yung email ka. Pwede pala ganyan. Okay. Ayan na lang yung email ko, bonggang-bongga. Alright. Okay. Ayan. Sige, lagyan na lang natin yan para kapo. Okay. So ngayon, mga kababayan, So, yan yung ano nila, yan yung dramatization nila. Instead of protectionan ang itong si Morales, actually, siya ay whistleblower na talagang bonggang-bongga na hindi nagtatago, hindi katulad nung pinresent ni Abalos na driver doon sa 1.8 na shab-shab doon sa Alitagtag. Tapos, di ba, yung sinabi ni Marcos Jr. na yun ay historical, dahil pinakamalaki. Tapos the next day, nabawasan yung timbang. Tapos pinresent nila nga sa Senado nung first hearing ng PIDEA Leaks. Tapos, ang mugshot at ang pangalan hindi nakalagay, hindi na-exposed, blurred. Pero yung katulad ni Morales na inirelease nila yung mugshot, kitang-kita ang mukha. Di ba? Kitang-kita yung pangalan. So ano ba yung, nakikita niyo yung amats nitong gobyernong ito? Si Morales ay hindi naman nasangkot sa droga. Pero yung kanyang mga previous cases na karoon siya ng mugshot, ay talagang exposed yung kanyang mukha at pati pangalan. Dito nyo makikita yung unfair treatment ng gobyernong ito kapag ordinaryo kang, naglingkod ka pa nga sa bayan, agent pa nga siya dati, i-expose lahat ang kanyang pangalan at kanyang mukha. Pero pag droga, pag pulburon, nakasabwat ng mga buwakan ng inang ito, nakakover, tapos meron pang vest, bulletproof vest, lahat alagang-alaga na parang baby ni Abalos na mga yawa. Nakita nyo naman yun, mga palangga. Pero itong si Morales, wala man ng legal protection from the government na dapat may protection at gobyerno mismo ang lumalapit sa kanya, ahensya mismo ng gobyerno. Dapat automatic na yan na ang gobyerno mismo ang magbibigay ng suporta sa kanya. Whether ano man ang kanyang political views, which is, wala naman pinag-uusapan na political views yun. Na proteksyonan siya ng gobyerno dahil siya ay taxpayer, siya ay mamamayang Pilipino, above all, mamamayang Pilipino na mayroong constitutional rights. Yung confidentiality niya, hindi na issue yun kasi talagang matapang niyang hinarap itong bangag na gobyerno. Pero itong driver na si Zarate, na may kaso palang pang-tsutsuk-tsak dito sa Amerika in the past, protektado at talagang baby ng gobyernong bangag. Nakita niyo mga palangga? Wala man lang, dapat nga meron ng investigasyon. Okay? May investigation na not only the Senate, okay? Yung right government agencies para panagutin sa batas itong si Lisa, si Kumar, at yung dalawang taong iyon na nakipag-usap. Pero titignan nyo on. Pero more on, ang bigat talaga dito sa bribery ay si Lisa at yung Kumar. Kasi hindi na tuloy yung bribery. So, dapat, dahil nga hindi pumayag si Morales, nabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos, lam. Okay? Yan. Wala kayong gagawin dahil bayad na lahat. Hindi naman ako, I'm not saying na lahat kayo, I'm just questioning. Kaya tama ba yung expose din ni Attorney Glenn Chong na minaniobra ni Lisa ang Korte Suprema? Ang daming issue. So, yan ang, hindi pa masyado na-disclose ni Attorney Glenn Chong yan. Pero ang sabi nga niya, yan ang sasagot niya dun sa disbarment na ginagawa din ng gobyerno ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. Ang pag-i-intimidate, pangaharas, pananakot, pagkaso-kaso sa lahat ng taong nagkikriticize sa kanya. So again, yung proteksyon ni Morales, wala. Dapat binanggit niya doon sa interview, magkakaroon lang siya ng protection pag pumunta siya sa Senate. Di ba yung usaang sinabi niya doon sa interview mula sa bahay niya papunta doon sa Senate bukas. Wala man lang suporta ang gobyerno. Anong ibig sabihin nito mga palangga? So hawak ng gobyerno ang lahat
ng what? Ng ahensya, at hindi dapat proteksyonan ng isang mamamayang Pilipino, hindi dapat proteksyonan ang constitutional rights, ang malayang paghinga ni Morales sa Pilipinas, ang malaya niyang karapatan na magsalita, na magsabi ng totoo dahil bangag ang gobyernong ginagalawan ninyo. Kaya nga kagabi, kung napansin ninyo, nanawagan siya sa lahat ng mga religious group. Whether lahat, general, wala tayong aanuhin. Ano ba ang moral values natin bilang mga Kristiyano o kung ano pa man ang iyong paniniwala, di ba? Lagi nyo sinasabi pagmamahal, love, compassion, chuchu, justice, fairness. Anong ginagawa nyo? CBCP, love and compassion. Nasaan ang love and compassion ninyo? Kung kayo ay mananahimik lang o takot kayo. Di ba? Yan lahat, ang common denominator natin lahat ng mga naniniwala sa may kapal, whatever man, ano man ang practice niyo, ay love and compassion, justice and fairness, respect of life, respeto sa buhay. So, nasaan kayo? Nasaan ang batas? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang religious group? May mga dignidad pa ba kayo para protektahan ang dignidad ng isang tao katulad ni Morales, para protektahan ang kanyang buhay, na mismo ang First Lady, ang gobyernong Bangag Marcos Jr. ang may planong papapatay siya, pagugurgur siya, at huling-huli sa kamera na makipagsabuatan para i-bribe siya dahil wag na lang tumuloy sa Senado dahil mabubuking ng gusto na si Marcos ay isang bangag. Nasaan ang pagdasal-dasal nating lahat? Nasaan ang honesty, integrity, na tayo sumusumpa-sumpa sa ating Diyos, sa ating mga anak? Tayo ay nag-homily, tayo ay nagpapastor. Lahat ng sinasabi natin sa mga ating kongregasyon o ating mga tagasunod na honesty, integrity, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa buhay. Nasaan yun? Kung kayo ay hindi makikialam dito, sabi nga ni Morales, baka sa susunod, kayo na ang mabiging biktima. Nasaan yung pananampalatayan nyo sa Diyos, natin sa Diyos, kung kayo ay tatahitahimik na lang? Di ba? Ano ba kayo dyan sa, sa inyong mga simbahan? Di ba? Sundin ang mga tamang values sa buhay. Magkaisa. Di ba? Unity. Magkaisa para sa katotohanan, magkaisa para sa taong bayan, magkaisa para sa pamilya. Nasaan ang inyong moral values na tinatawag? Nasaan yung family values na puprotektahan mo ang iyong mga anak? Itong anak ninyo na si Morales na ginigipit ng bangag na gobyerno, gustong i-bribe, gustong gurgurin, nasaan ang respeto ninyo? Lahat ng religious group, lahat kayo, nasaan ang respeto ninyo sa Diyos at sa otoridad? Sa batas, sa konstitusyon? Meron pa ba kayong moralidad o integridad na tinawag? Nasaan yung pananampalataya na yon? Kung kayo ay tatahimik dito at papayagan nyo na lang si Lisa Smugs na ipagpatuloy ang kanilang kaibil-ibilan na ginagawa, kailan kayo kikilos? O papayagan nyo na lang what? Dahil nakakatanggap, nakakatanggap kayo ng something-something mula sa gobyerno ni Marcos Jr. So bakit nabibigyan kayo ng payola or something? So tatahimik na lang ba kayo? Nasaan ulit ang VACC? Asan si Boy Evangelista na presidente at ang sekretary niya ay si Comar? Nasaan ka, sir? Naiyak-iyak pa ako noon nung pinapanood ko na umiiyak ka din dahil sa anak mo ay na ginornog, ginawang barbecue ng mga sindikato. Nakikipaglaban pa at baka paimbestigahan mo, baka kasabwat yan mismo yung mga taong under ng iyong VACC. Kasi may mga nakarating sa akin na mga impormasyon pero hindi ko palang na-scrutinize lahat dahil sa dami ng impormasyon. Nasaan ka, VACC?
Kasi nakita kita kasama mo sa court bar, itong si Kumar at iba pang mga politiko, o kasabwat ka na rin pa. So, sa ngalan ng anak mo, ginawa nilang barbecue. Manindigan ka. Anong nakarating sa atin? Dahil sabi nyo, ito ay politika. Butang ina, anong politika? Pinipili nyo? Kung sino lang ang gusto nyong ipaglaban? Boy Evangelista, pinipili mo lang? Siguro yung anak mo, kung naririnig ka, minumura ka na niya ngayon. Dahil ang pinaglalaban mo ay, di ba, volunteer kayo against, BCC, against crime and corruption. Hindi ba to corruption ang involved? Saan ba may corruption? Sa kanto ba may corruption? Dahil sinasabi niyo nakarating sa akin na ito'y politika. Saan ba may corruption? Sa kanto, yung mga nagkakarakros sa gilid-gilid, o yung mga tambay, doon ba may corruption? Kaya kayo tahimik. Ang corruption nasa gobyerno. Ang corruption, the moment na inutusan ni Lisa, etong si Kumar, na sekretary mo sa VACC. Nasaan? Diba? Nasaan ang pagmamahal ninyo? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga palangga. So ngayon, mga kababayan, di ba, nag-viral na nga itong mga pinag-uusapan natin dahil si Marcos Bangag. So ang nangyari, mga palangga, ang Presidential Communications, okay, ay nag-release ng, may langis, naglangis kasi ako. Malangis tayo today. Yan ang ano ko. Hindi, pero seriously, lagyan ko ng langis yan. Yung nyug, okay? Kasi maliligo ako after. Okay, dahil Mother's Day, okay, may celebration. Mother's Day dito sa America, no, Sunday. Sunday pala ngayon. Alright. Ngayon, itong gobyerno ito, tingnan na, makinig kayo kung anong ginawa ng mga yawa na ito, ha? Okay. 3 hours ago. 3 hours ago, dahil, what? Eruption, ano ba title nito? Dahil sa CCTV eruption, nagkaroon ng CCTV eruption ni Morales, sinabayan nila ang digital martial law. Okay, basahin ko. Presidential Communications 3 hours ago. The Presidential Communication Office has joined forces with great social media companies in the Philippines to collectively combat misinformation and disinformation. Okay? Sabi dito ni PCO Undersecretary Bukangkang, okay, na bumubuka ka ng bonggang-bongga. At basahin ko ito pang counter nila. Digital martial law ang gusto. Hindi kayo magwawagi, mga yawa kayo. Okay? PCO ties up with social media giants Meta, Google, TikTok to combat misinformation and disinformation. Ito ang sabi ni Bukangkang. Alright, ng PCO. We are starting with our digital defense today because it is very clear to us that misinformation and disinformation campaigns against the government programs and against the person within the administration are increasingly prevalent. Kita mo? Ang misinformation, disinformation to sa mga programa ni Kuting at sa mga person mismo sa gobyerno ay talagang malala. Ginasabi na. Pero itong mga hayop na to, sila ang nagpapakalat ng disinformation dahil itong Patricia Martin mismo na in-expose ko sa inyo ay nakikipag-chat dito sa kanilang mga dugyots para what? I-take down ang page ko at i-take down ang page ni Sas. Nagwagi sila doon sa dalawang Facebook page ko, pero buhay pa rin tayo. May ebidensya. I-email ko nga pala yan. Hindi ko pa na-email. Facebook Philippines and Facebook Singapore. I-email ko sa inyo, Nakinig kayo. Google Philippines. Kasi ako covered ako dito. Pero, syempre, kailangan mapaalam natin dahil nakipag-ties up daw. Okay? Itong gobyerno. So, Google Philippines, Facebook, which is Facebook to nangyari, i-email ko sa inyo yung hindi covered na conversation ng Patricia Martin na yan, na Assistant Secretary na kasama dito sa project, itong mga tie-up ninyo, na yan ay mismong nagbabayad ng trolls ang gobyerno ni Bangag. Dahil hindi nyo kaya na lumabas ang katotohanan na ang presidente nyo ay Bangag, na yun tie-up, digital martial law. Tignan ko lang kung magwawagi kayo. Mga giatay kayo. Ano sabi niya? We are starting
with our digital, ay, nabasa ko na pala to. Sabi pa ng Presidential Communications, and so, we're hoping that together, we can band together and really put an end to this problem with our digital sphere. We can ban, ibaban tayo. See, kung di mo ang intensyon ng mga yawa na ito, yung maisog, di ba, pinaghaharangan nila ng mga truck, ng mga lamesa, kung ano-ano mga pinaglagay, mga traktora, di ba? Tapos digital, talagang nakipag-work para to ban daw, ibaban daw nila together. Ibaban, harangin, gugurgurin yung ating mga social media platform. Nakita niyo to? And really put an end to this problem within our digital sphere dahil hindi nila kaya yung katotohanan. Nung panahon ni Duterte, meron bang ganun si Duterte? Na ibaban tayo yung mga nagka-criticize? Even ako, nag-criticize ako sa ni Duterte. Meron bang ganito ang gobyerno ni Duterte na pinatahimik niya yung mga kritiko? Non-stop ang pag-criticize kay Duterte simula bago pa siya umupo hanggang sa matapos niya, non-stop. Pinigilan ba ni Duterte itong mga pananalita ng taong bayan? Wala, di ba? Ngayon, mga palangga. Okay. Judith Ubaldo, thank you. Okay. Ngayon, mga palangga, eto na. Sabi niya, and so, okay, and so we are hoping that, together, okay, ito may mga sinabi pa siya dito. Alright, pero, in fairness dito sa Facebook, okay, sa Meta Manager, Jen Nixon David reminded the public to always keep, sabi niya. Ito sabi ng Facebook or Meta, okay, nire-remind niya daw, okay, reminded the public to always keep their social media accounts secured, and as he stressed the security of one social media account. Well, ang pinag-uusapan niya dito kung paano i-secure ang inyong mga social media account. Then, sabi niya dito, it's all about security. Wala siyang sinabi. In fairness sa Google and Facebook, wala silang sinasabi na katulad ng binitawan ni Bukangkang na talagang ibaban nila dahil nga nagkikriticize ka sa mga taong gobyerno. Nasaan na yung freedom of speech? Papatayin niyo? Ha? Nasaan ang kalayaan na Article 3? You know? Section, ano ba yung sa Pilipinas? Basahin natin. Freedom of speech. Ulit. Philippines. Okay, tignan natin. Okay. Asaan ang freedom of speech ng ating mga kababayan? Kasi dito, sa Amerika, may kalayaan kaming magpahayag. Ganon din sa Pilipinas. So, bakit ibaban ng gobyernong ito? Ha? Bakit ibaban ang Article 3, Section... Okay. Ayan, Article 3. Okay. Ano siya sabi dito? Okay. Alam niya kayo, ibaban niyo kaming lahat. Ibaban niyo talagang dahil nalalaman na si Marcos Jr. ay what you call it? Dahil bangag. Ha? Ibaban nyo kami mga walang hiya kayo? Visit kayo? Sagutin nyo kita. Visit ka. Okay. Sabi dito mga palangga. Okay? Sabi nung Lolo shall be part of the freedom of expression of the right of the people to legal standpoint, government of redress of grievances.
Ngayon talaga, itong probisyon ng batas na ito, di ba? Ito ang sandalan, di ba? Panangga ng taong bayan para it's the same thing dito sa Amerika. Okay? Ito ang panangga ng taong bayan na para maghinaing, magbigay ng opinyon, magbigay ng sentimiento kapag ang bangag mong presidente ay bangag na at addictus benedictus na. So pati yung mga kalayaan natin pagpahayag, pati kalayaan natin na magsabi na tayo sakal na sa ginagawa ng walang hiyang itong gobyernong ito, ay sinisensor nila. Gusto tayong isensor, gusto tayong iban, lahat gusto tayong busalan dahil ipinapahayag natin dito, lalo na ipinakita ni Morales ang CCTV na siya ay binabribe ni Lisa Araneta Marcos at inutusan itong si Kumar na ito, mga palangga. Right? I would like to say, ayan, biglang may nag-message pala. Miss Josefina, hi, HSIEH. Ayan, thank you so much for helping. Okay, thank you pala, nag-pop up lang. So ngayon, to J.M. Morales. So bakit ngayon matagal naman na sila nakipag-anuan sa Facebook at saka sa mga social media. Pero ang intensyon nitong gobyernong ito, digital martial law. Ibig sabihin, imagine mo, na ibaban daw nila yung mga, ang sinasabi nila, disinformation, misinformation about the people in the government. Imagine nyo, ganun kabalat sibuyas itong mga bangag na ito. So hindi na tayo pwedeng magsabi na magnanakaw si Marcos. Tangina, recorded yan sa buong mundo. Magnanakaw, plunderer, klepto, lahat. Buong pamilya. Tapos gusto ninyong iban? Nakita niyo mga kababayan? Gusto nilang iban itong istoryang, itong CCTV na ito. Gusto nilang pigilin ang wildfire. Kasi ayaw nilang magising kayo. Imagine nyo, only this government at nung Marcos Sr. at now Marcos Jr. na gusto nilang pigilan ang inyong malayang pamamahayag dahil nagagalit sila. Hindi nila kaya ang social media. Dahil talagang ang taong bayan gising na gising at organic. Okay? Klaro ang CCTV. Kaya kayo, alam mo, ang hindi lang covered, okay, ito, tandaan nyo ito mga kababayan, ang hindi lang covered sa freedom of speech, okay, yung mga kaputapot, tajut-tajutahan na mga nandiyan sa Facebook na hindi nyo nga makontrol ng yung mga kipay na nakikita ko ay, nagtataka ako, yung mga pornografiya na yan, nakikita doon sa yung mga reels, nakikita nyo, sa reels, na hindi mo naman, pag nag-reels kasi ako, ganyan-ganyan, nakikita ko yung mga kipay-kipay ng babae, yung mga pototoy ng lalaki, yan pornography yan. At yung mga gurguran talaga na bonggang-bongga, yun ang hindi dapat pinapakita. Hindi yun covered ng freedom of speech. Yung mga tsoktsakan, dahil gusto mo lang tsumuktsaka katulad ng mga biga-biga dyan sa kongreso o sa gobyerno. Diba? Katulad yung mga groupie or switching dyan sa Malacanang. Yan ang hindi nyo dapat pinapakita. Pero minsan may mga lumulus. Diba? So, yan. Pero yung magsasalta ka na magnanakaw si Marcos Jr., bangag-bangag, yan ay hindi lang opinion. Factual yan. Recorded yan sa buong mundo. Kaya nga itong mga dating lumalaban kay Marcos Jr., mga anti-Marcos, na mga dilawan, tahimik. Nasaan na kayo? Di ba? So you are not for the people. You are what? You are for your candidate lang. Sa inyong kandidato na gusto. Kasi kung para kayo sa Pilipino, dapat kasama namin kayo ngayon. Imagine mo, ibaban nila tayo. Akala mo naman magwawagi yung mga yawa na yan. Kasi totoo ang sinasabi natin. Ayan, yung CCTV na yan, ibaban ninyo? Na si Lisa Marcos ang nag-utos kay Kumar, si Kumar naganap ng tao para i-bribe si Morales?
Kaya tama lang ang desisyon ni Morales na ipinakita niya kagabi. At boljakin nyo rin si Senator Bato. When I say boljakin, i-pressure nyo. I-pressure nyo siya na i-play niya sa Senado for the record. Total, pinagbibintangan si Morales na nagsisinungaling at hindi daw totoo at gumagawa ng kwento. Yan, kung matino tong gobyernong ito, dahil sinasabi na deepfake, di ipaporensik nyo, i-check ninyo yung CCTV na yan. I-check ninyo sa mismo sa yung brand ng kung ano man yung brand ng CCTV niya yan. Doon mo malalaman kung sino ang deep fake. Oh. Yung Babalo Reyes, kailan nasaan na kaya? O nga, no? Oo, nawala na, sabi ni Alfredo Corpio. Okay. Politicians, thank you so much. Chino, thank you. Okay. Kilos na mga militar, sabi ni Zo. So, kailangan yung, sabi ni Den Scorpion, that is evil access of social media. Yeah, yun nga, gusto nga tayong ipatigil na. So, imagine nyo ito, mga kapulisan, mga kasagdaluhan. Ano ang nangyari dyan sa kanila? Inutusan ni Marcos, nag-release ng memorandum na huwag kayong gumamit ng cellphone during office hours o duty ninyo sa labas. Imagine niyo paano niyo, sabi ko na nga, paano niyo ma-message sa ninyong mga labi-labi dudes, ang inyong mga anak, ang inyong mga palangga, ang inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo mismo ay inagawan ng karapatan ng gobyernong inyong pinagsisilbihan. Pero actually, sumusilbi kayo sa taong bayan, pero hindi kayo dapat sumusunod sa isang bangag na presidente. Pati Facebook post nyo, Facebook account ninyo, pati profile ninyo, pinigilan kayo. So now, nakita nyo na yung CCTV na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind, hindi lang sa bribery. Again, abangan din ninyo yung ating kidnapping na kinasasangkutan niya. So ngayon, ang nakita ko, may nag-send sa akin na bonggang-bongga na si Marcos ay umiikot-ikot daw pumunta daw ng Zamboanga. Okay, tignan natin. Okay. Okay, sabi dito, anong date to? Shoutout kay Butch Ruiz Balya. Butch, ayan, friend ko yan. Nakita ko to kay Butch eh. Okay. Sabi ni Butch, okay, Marcos Jr. iikot-ikot sa buong bansa. Biglang ganado si Marcos Jr. ngayon na umikot sa buong bansa upang personal daw niyang makita at marinig ang hinaing ng tao. Hindi niya alam na matagal nang nagugutom ang mga tao. Ngunit ang totoo niyan ay magpapamudmud siya ng pera para magpa-good shot sa mga tao dahil sa kinasasangkutan niyang kaliwat kanan na iskandalo. Tama lang na tanggapin ng tao ang ipamimigay niyang biyaya pero wag na wag dapat silang magpaniwala sa taong ito. Exactly. Kasi sabi ni Marcos Jr., kailangang personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. Julul. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa ng ating ipagkaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluan. Di ba sinabi ko to sa inyo the other day na ito ang kanilang cover up na kunyari mamigay-migay sila para patayin nila ang issue nito sa kanyang pagiging bangag, sa kanyang pagiging addictus benedictus, corruption lahat, smuggling, kidnapping, polburon. O sabi ni Kuting, walang reyon na maiiwan, walang lalawigan na makaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang, ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Julol, remember December of 2023, nung nagkaroon ng December 2, okay? Nung nagkaroon ng Surigao earthquake, pumunta ba si Kuting doon? Hindi pumunta si Kuting doon. Bakit, mga palangga? Okay? Nandoon siya sa kasal nung anak ni Acuzar. Okay? Nandoon siya sa anak ni Acuzar December 2. Nag-party-party sila. Tapos nagkaroon ng earthquake ng 10:37 p.m. of December 2. Pinuntahan ba niya? Nagpakabangag siya kasama ang mga bangag niyang gabinete. Anong pinagsasabi niya ngayon? Na ilalapit niya, na ilalapit niya ang Malacanang. Kajululan kasi nungalingan niya. Kasi babagsak ka na, Marcos. Babagsak ka sa ngalan ng taong bayan.
Kaya wag mo kaming linlangin dahil hindi ko makalimutan. December 2 earthquake, nagparty ka. Wala kayong ginawa, nilostay nyo, naglasing kayo, ginamit mo lahat ng resources ng bayan, nagparty ka. Yung earthquake victim sa Surigao, wala ka doon. Then, the next day, ano nangyari? December 3. Ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng bombing sa Mindanao State University? Dahil bangag ka pa, sobrang bangag ka, during that day, hangover from the kasal-kasal nung akuzar, okay, na brother-in-law ni, pangalan nito, ni Ochoa, okay, tandaan nyo, nag-party siya December 2 sa anak ni Ochoa na inappoint niya sa housing na brother-in-law ng Ochoa na nagpapigil sa pag-grade dapat kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano nung gabi ng March 11. See the connection? Ulitin ko. December 2 ng hapon, nakipagbangagan si Marcos Jr. sa Bataan, doon sa property ni Acuzar na inappoint na sa housing na brother-in-law ni Ochoa na business partner ni Lisa na nagpigil sa pag-grade kay Marcos Jr. at kay Maricel. Okay, wala, hindi mo nakita sa earthquake victims sa Surigao. Then, sa kasamaang palad, nagkaroon ng bombing December 3 dito sa Mindanao State University. Anong nangyari? Umaga. Diba? Ano nangyari? Alas 12. Ang tagal mag-release ng statement ni Marcos Jr. Pumunta ba si Marcos Jr.? Pumunta ka bang giatay kang yawa kang bangag ka? Doon sa Mindanao, pumunta ka? Kasi kung titignan natin dito ang mga drama mo, na kesyo, nilalapit mo ang sarili mo sa taong bayan. Nilalapit mo kasi to cover up ng mga ginawa mo, itong CCTV na kumakalat ngayon at pagkasangkot mo sa bangag-bangag mo. Wala. Then, December 5, ano ginawa niya palangga? December 3, hindi siya lumabas. Inantay natin, kailangan natin burbur na, kailangan natin patay ng jutang dinimen. Nag-release ng statement na siya ay positibo sa COVID. Diba? Akala patay-patay ng gago. Wala, pero napag-alaman natin, nagkubid-kubidan lang ang bangag. See? Kung paano kayo lokohin ng taong ito. Kaya nabudol talaga tayo. Lahat tayo nabulol, lalo na si Attorney Vic Rodriguez, na kung saan yaan ang tagasalag lahat ng mga kasong pagnanakaw ni Marcos Jr. Lahat ng pagpatanggol ni Vic Rodriguez dito sa media, sa lahat ng atake kay Marcos Jr. noon, tayo ang nagtanggol. Hindi niya may pagtanggol ng sarili niya. Kaya nga ako humingi na ako sa inyo ng patawad dahil ako isang instrumento sa pagkabudol. Nabudol din ako. Na during na in-interview ko siya ay gusto niyang manghingi ng script o nagbibigay siya ng question. Only him sa lahat ng in-interview ko. Pati si Sandro, na-interview ko rin yan, nagbigay ng script. Kasi mga bobo, mga bangag. Kaya doon tayo nagkamali at I hope hindi na muling magkamali pa ang Pilipino na bumoto sa mga bangag na ito. So si Atty. Vic, kami, nila Atty. Lenchong na mga sumuporta, kami ay instrumento ng pambubudol nila. Kaya naman hindi tumayo kami. Tumayo kami at nanindigan at nilabanan namin na yes, nabudol tayo at ang gobyernong ito ay bangag. At hindi natin nakita si Marcos Jr. na talagang hindi siya prepared sa mga questions, mga difficult questions dapat sagutin niya patungkol sa gobyerno o sa pang-ekonomiya, pangkalahatan, di ba? And particularly dito sa mga international relations. Okay, mga usaping international relation, katulad ditong mga nakaambagyera. Hindi natin siya nakita kasi yun, isa pa, ang SMNI ang nagbigay sa kanya ng platform, that's another scripted. Scripted na mga katanungan. Kaya nagkaroon talaga tayo ng problema dahil nabudol tayo at hindi natin nakita, kaya naman pala ayaw niya sa mga debate kasi malalaman lalo ng gusto na siya ay bangag. Sobrang bangag, mga kababayan.
Ayaw pa mag-resign. Okay? Ngayon, yung mga asaan na mga kasaguluhan, ang mga kapulisan. Alam ninyo na kayo ay pinamumunuan ng ganitong klasing gobyerno. Si Lisa, ulit-ulitin ko, nanay, dahil Mother's Day ngayon, nanay ng mga kidnapper, nanay ng mga smuggler. Ayan si Michael Ma.